magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat mga kaibigan at mga kababayan ko. Ito naman po si Kador, dito lamang po sa Pilipinas Online Radio UK. Alam po ninyo mga kaibigan, nandito ako sa bahay ng kaibigan ko. At ang sinasabi niya sa akin, pwede ka bang magsalita dito, Dre? At ako susubabayan kita kung ano yung mga sinasabi mo sa radio. Karon pa man mga kaibigan, ay binabati ko yung aking mga kaibigan. Yan, lalong-lalo dyan sa Pilipinas. Kagaya nito si Edwin Tasipit. Yung mga taga Pilipinas na yan, si Jeremy Dalicon, na nasa Nueva Vizcaya ho yan. Binabati ko kayo lahat dyan, lalong-lalo si Dr. Ogalino ng Ballesteros. Binabati ko kayo dyan ng magandang gabi, sir. Kanon din naman mga kaibigan, lahat ng ating mga opisyales, kung saan man kayong sulok ng daigdig ng gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa, ay binabati ko kayong lahat dyan sa Pilipinas. Magandang gabi o dyan sa inyo dahil dito ang oras na dito ngayon ay mag-alas 2 na ng hapon. Paggamat ako po ay nagkaroon ako ng meeting ngayon, first time na nagkaroon ako ng meeting itong Mayo ngayon. Ay mga pinag-uusapan natin kuminsan yung ating kalagayan dyan sa ating bansa. Ang sinasabi nga nila sa akin, Ador, ano bang nangyayari dyan sa ating bansa? Lalong-lalo na yung mga COVID na yan. Nakagaya ho dito na lumalabas na pangalawa na ho dito sa UK. Ang pinakamaraming mga namamatay na po. Mahigit 30,000 ho dito sa nasa dyaryo. Pero meron naman nagsasabi ho sa amin na mahigit 40 na, 40,000 na ang namamatay na ho dito at nakakalungkot. Kaya kayong mga kababayan ko dito sa London, sa England, kung saan man kayo, mag-iingat po tayo. Alalahanin natin na ang ating bansa na ito, alam nyo na kung anong sasapitin natin pagka na nagkaroon tayo ng coronavirus at tayo ay mawawala sa mundo, alam na ninyo na ang ating pamilya ay abo na lang ang matatanggap nila. Imbes na kahit man lang katiting sa ating pangangatawan, wala na silang makita, kundi abo na lang. Kaya mag-ingat tayo. Bagamat tayo naman po ay meron tayong hangganan. Ang nakakalungkot mga kaibigan, lahat tayo may hangganan. Kaya naman po, siyempre, maganda na yung mag-iingat. Kung maaari, bigyan pa tayo ng mahaba na pamumuhay ng ating Panginoong Diyos. Kaya tayo ay laging manalangin dahil nandiyan lagi siya na sinusubaybay kung sino yung mga naghahanap sa Kanya. Panginoon Diyos, Lord, lahat ng tao sa mundo, Lord, kayo po yung aming inaasahan na sumasakop sa amin. Haplusin po ninyo kami, lalong-lalo ng aming mga puso, Lord. Lalayan mo po kami sa lahat ng tao sa buong mundo, Lord. Ayan mga kaibigan, yan lang ang aking laging ipinapalangin ng ating Panginoon Diyos kung paano tayo susubaybayan. Ganon pa man mga kaibigan at mga kababayan ko, palibasay ang ating issue dyan sa ating bansa ngayon, yung mga ABS-CBN na yan. Ang aking punto lang ho dyan, bagamat ito naman ay meron tayong batas dyan sa ating bansa na sinusunod, ay kinakailangan lamang po na sundan talaga ang batas. Kanina nga pinag-uusapan namin tungkol dyan sa ABS-CBN. Wala man lang hukuman Pinas sa ABS-CBN. Dahil lang sa nakikita ho nila talaga na idinaan naman sa tamang proseso ho dyan, wag natin isisi sa ating Pangulo kung bakit nagsara ang ABS-CBN. Meron kayo talagang nakaligtaan dyan sa ABS-CBN. Noon pa man din, talagang gusto ko sanang hindi mawalang ABS-CBN dahil napakarami ho kayong pinasaya dyan. Kaya nga lang, kinakailangan ho na sumunod kayo sa batas. Yan ang kinakailangan. Kahit man dito ho, ako nga lang yung nasubukan kong nag-open ng radio dito ng mga kasamahan ko. Taon-taon ho yan. Merong kinakailangan akibat na kinakailangan paalaala mo dun sa kung saan yung himpilan na magbibigay sa inong permiso para maghimpapawid. Dito man din ho, taon-taon na pinaalalahanan ka, kinakailangan isubmit mo kung ano yung requirements na kailangan nila. Ganun lang din ho, sa buong international yan talagang yan ho ang SOP. Sa lahat ng may negosyo,
kinakailangan ho may pinagdadaanan yan na tamang proseso. Yan lamang po ang sa akin. ABS-CBN, paubayan na ho natin sa gobyerno ho yan, ipaubayan natin sa NTC yan dahil sila ho yung may karapatan upang humusga na hindi tayong nakuan. Tigapanood lamang ho tayo, pero nasa tama ho sila dyan dahil naipasara. O congressman, o senate man, o ano man, medyo alalahanin natin na hindi lamang yan ang buhay natin, yung ABS-CBN na yan. O, bagamat marami silang, maraming issue na hindi natin alam kung totoo ba o hindi, ipaubayan na ho natin sa gobyerno, ipaubayan natin kung sino yung nararapat na magbigay ng desisyon ho dyan. Ayan na, lisanin na natin. Okay. Lilipat tayo ng paksa. Alam po ninyo mga kaibigan, meron ho tayong mga napag-uusapan kanina kasi tungkol dyan sa politiko dyan sa ating bansa. Alam po ninyo, wala nang 2 taon. Meron na naman tayong eleksyon dyan sa ating bansa. At sino-sino ba itong mga tamang maglingkod dyan sa ating bansa? Mga kaibigan at mga kababayan ko, ito na naman po tayo. Paalaala lamang po, kinakailangan natin na bigyan natin ng espasyo sa ating kaisipan ngayon. Mahaba pa. Magdadalawang taon na. Malapit na. Wala nang 2 taon ito. Kinakailangan na medyo tayo mga Pilipino, eto, kahit saan man tayong sulok ng daigdig, dahil meron tayong karapatan na mamili kung sino yung tamang maglingkod dyan sa ating bansa, kinakailangan ito, meron tayong paraan ngayon upang tayo mamili kung sino talaga yung mga tunay na maglilingkod. Itong nakaraan, ito, pangkasalukuyan pala, na pagbibigay ng ayuda dyan sa ating mga kababayan, dyan na ninyo masusukat kung sino talaga yung mga tunay na naglilingkod. Kung hindi na ninyo nakitaan, mga kaibigan at mga kababayan ko, ito lagi kong sinasabi, kung hindi nyo nakitaan ng mga opisyalis na ito na hindi dapat, huwag na ninyong iboto pa. Nakikita na ninyo yung mga opisyalis ngayon kung ano ang kanilang ginagawa para sa ating kapwa. Alalahanin ho ninyo, pagdating sa botohan sila ay pumupunta sa inyo. Kahit umulan kumidlat, nandiyan sila upang kayo talagang inganyuhin na ibigay ninyo sa kanila yung kapangyarihan upang maglingkod dyan sa ating bansa. Ngayon, kung hindi man sila pumunta dyan sa inyo, para lang sila naman ay magbigay ng ayuda para sa inyo, ay huwag nyo nang intindihin. Ilan na lamang dyan ang nakikita ko na tumutupad yung kanilang tungkulin upang maglingkod dyan sa ating bansa. Yun mga kaibigan, napakasimple lamang ang pamamaraan natin ngayon. At ito ang pinaka-importante. Mga kaibigan, ako'y nananawagan. Sa buong mundo, tayo, lahat mga Pilipino, paghandaan natin itong darating na eleksyon. Pero bakit, ano ba ang inahanda natin? Ipaghandaan natin mga kaibigan at mga kababayan kung paano natin mawala ang Smartmatic. Ito yung pinaka-importante. Pangulo, kami po ay nananawagan. Kami, sa lahat ng mga Pilipino na naniniwala na merong hindi ka nais-nais na ginagawa ang mga Smartmatic na yan. Mr. President, please lamang po, pakinggan ho ninyo ang hinay ng nakakarami. Sa buong mundo, lalong-lalo ng mga OFW, kami nananawagan ng Smartmatic at ang COMELEC. Bigyan ninyo ng pansin po ito dahil malapit na po. Wala na pong 2 taon. Baka mamaya sasabihin late na. Kami po, inuumpisa na namin ngayon. Please lamang po, ang Smartmatic bigyan ninyo ng pansin. Huwag na ho ninyong bigyan ng pagkakataon ito sapagkat ito ay hinati-hati na niya ang kaisipan ng mga tao. Kung tutunghayan po ninyo mga pangyayari dyan sa ating bansa, magmula 2010, 2003, mga ganyan. Biro ninyo maraming reklamo na ho yan dahil lang sa Smartmatic na yan. At hanggang ngayon, please lamang po Pangulo, tanggalin na ho ninyo ang Smartmatic dahil ito ay hindi ka nais-nais na maglingkod dyan sa ating bansa para sa ating mga kapwa nating Pilipino. Please lamang po. Kami po'y naniniwala na kayo po ang hangarin ninyo ay kung paano mapabuti ang eleksyon dyan sa ating bansa. Kayo na lamang po ang huli naming pag-asa. Sapagkat kung iaasa natin dyan sa Supreme Court o no, sa bagay sila yung dapat lang na magbigay ng kautusan, please lamang po, President, nananawagan kami. Yung Smartmatic, tanggalin na ho ninyo. Mas mabuti yung hybrid election na isinusulong ito si Atty. Glenn Chong, mga kaibigan. Siya nga pala, binabati ko nga pala ito si Atty. Glenn Chong
na kung saan siya yung talaga naman nakikitaan namin ng napakagandang layunin niya dyan sa ating kapwa, lalong-lalo na dyan pagdating sa eleksyon. Gusto niyang magiging pantay-pantay ang walang kinikilingan ito, kundi ang kinikilingan niya kung paano mapabuti ang hinaharap ng ating kapwa nating Pilipino. Pagdating sa eleksyon, Smartmatic lagi niyang sinasabi, huwag nating bigyan pa ng pagkakataon ito. Mr. President po, nakikiusap po kami. Hindi naman si Atty. Glenn Chong yung kanyang ipinaglalaban, dun kami. Talagang hindi naman si Atty. Glenn Chong, mga kaibigan, kung tutungahin natin yung kanyang mga pinagagawa, nag-iisip, nagre-research po ako. Sa totoo lamang, kagabi nag-research ako tungkol doon sa Smartmatic na yan. Talagang sa buong mundo yan pala. May mga bansa, sa susunod, ibabasa ko sa inyo kung anong mga bansa na ayaw nila itong Smartmatic dahil alam nila na may kapangyarihan na mandaya. Mr. President, please lamang po, kami po ay nakikiusap. Huwag na ninyong bigyan pa ng pagkakataon ng Smartmatic upang makialam sa ating pagbutuhan dyan sa ating bansa. Kung kinakailangan mga Mr. President, please lamang po, bago mag-eleksyon, malapit na naman, sana po mawala na ang Smartmatic at itatag natin yung hybrid na kung kinakailangan. Kinakailangan natin dito yung honesty. Kinakailangan may credibility itong butuhan na ito. Kinakailangan natin yung talaga namang kitang-kita kung ano ba yung sino talaga ang nananalo na dyan na kitang-kita. Ang hybrid po ang kailangan dyan sa ating bansa sa pangkasalukuyan sapagkat questionable na po ang Smartmatic. Lalong-lalo kayo dyan mga Comelec naman. Kayong Comelec, pagka ako'y iniisip ko, nakikita ko kung gaanong nangyayari, lalong-lalo yung mga debate dyan sa mga Smartmatic, Comelec, laban kay Atty. Glenn Chong. Naniniwala ako na ito si Atty. Glenn Chong may kakayanan na makakita yung tama at mali sapagkat ito'y pinag-aralan din naman na niya. Bukod sa abogado ito, nakikita niya yung tama at mali at nakikita na niya kung ano yung ikahinat na ng ating kapwa nating Pilipino sa darating na panahon. Tanging butuhan lamang yung nakikita niya na pagbibigay ng kalma dyan sa ating bansa kung ibigay ang tamang maglingkod na hinihingi ng ating kapwa nating Pilipino. Yan lamang po ang akin kinakailangan po, Mr. President. Bigyan ninyo po ng pansin ang mga hinain ng mga OFW. Mahal na mahal namin po kayo, lalong-lalo ng mga OFW. Mahalin naman po ninyo ang aming mga hinihiling para sa ating kapwa nating Pilipino. Maraming salamat po, mga kaibigan at mga kababayan ko, kung saan man kayong sulok ng daigdig. Ito na lang po si Kado, dito lamang po sa Pilipinas, Online Radio UK.